Sa ngayon, mahigit 50 na ang biktima ng paputok na dinala sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center sa Maynila. 30 sa kanila tinamaan ng ligaw na bala. Marami rin ang nasugatan dahil sa illegal na pikulo. May update si Maring Susan Enriquez. Susan! Yes, maraming salamat, Rhea. Good morning. Happy New Year sa'yo. No, nako, pero dito ho sa Jose Reyes Memorial Medical Center, talagang medyo hindi po happy yung New Year ng ilan nating mga kababayan dahil umaabot na po sa 71 ang bilang ng mga dinala dito tinamaan ho ng mga paputok sa pagsalubong sa taong 2014. At initially, dito ho sinasabi may mga dinalang mga tinamaan ng mga ligaw na bala. At ang pinakalala so far sa ngayon, yung mga tinamaan ho ng paputok, ay yun po isang lalaki from Bulacan na yung kanyang kanang kamay po sabi ho ng mga tumingin ditong doktor, mukhang hindi na niya mapapakinabangan, hindi pa rin nila ma-determine kung anong klaseng paputok ang ginamit ng lalaking ito. Pero ito, napakalungkot, di ba? Pagsalubong mo ng 2014, kaliwa na lamang ang kamay mo. So yun ho yung isa sa mga malungkot na pangyayari. 71 na po. At kung makikita nyo ho dito sa kanilang chart, ayan, chart, 68 na ho yung naisulat nila kasi kailangan meron ho silang chart dito. Well, para din ho sa kapakanan ng mga pumupunta rito, especially yung mga media na magre-report. So 68, nakasaad ho dyan kung ano yung age ng mga biktima, yung kanilang address, lugar, oras, at papaano ho yung nangyari, place of incident. Kung sa bahay ho ba yan, sa labas ng bahay, namulot ba ito ng mga paputok? Ayan, kung ano ho yung involvement, active, sila ba yung nagpaputok? Sila yung humawak ng mga firecrackers, mga pyrotechnics, o passive, sila ho nandoon lang at nakikinood. At ganyan din ho yung klase ng mga injury, karamihan sa nakita natin dito, ito eye injury, tinamaan ho sa mata. At ito ho yung mga passive. So malamang ho ito yung mga nanonood lamang, nakatingin at tinamaan sila sa mata. At medyo marami din ho yung blast at mabuti naman ho medyo sa nakikita natin dito sa chart nila wala naman ho masyadong mga pinuputulan. Bagamat nagkaroon ho sila ng pinsala sa kanilang mga especially sa kamay. Ang nakikita rin ho natin, yung mga uri ng firecracker na nakabiktima, karamihan po dito sa chart na nasa harap ko ngayon ay yung plapla at quitis. Of course, may pikulo. Kasama po yan. Plapla, quitis at pikulo. Ito po yung mga nakaka-biktima madalas doon sa mga pasyenteng dinala dito sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Makikita din ho natin yung alcohol intoxication. Sila ho ba'y nakainom ng alak? Baka ho alam nyo naman, pagsalubong sa bagong taon, yung iba ho nagiinom. Kaya may makikita ho natin doon sa alcohol intoxication. Meron ho mga dinala dito na medyo nakainom siguro ho. Kaya nakalagay dyan, yes, active. Ayan. At gayon din ho, nakalagay din dito kung ano yung mga kailangan ilagay. Makikita ho natin, very common. Lahat ho na dinala ditong pasyente ay nilagyan ng anti-tetanus para ho hindi magkaroon ng infeksyon sa kanilang katawan dahil nga sa tinamong pinsala, dulot nito mga paputok. At maganda rin naman doon sa chart na ito, nakita natin ito, karamihan dito ay i-discharge at hindi po i-confine dito sa ospital. So bibigyan lamang ho sila ng mga first aid treatment at bibigyan din ho ng mga home medication. Paano ho nila gagamutin yung kanilang mga tinamong sugat sa iba't ibang parte ng kanilang katawan para ho gumaling sa lalong madaling panahon. Ang pinaka-importante ho dito ay hindi ho sila magkaroon ng mga tetanus o infection sa kanilang katawan. So kung makikita ho natin dito sa mga oras dito, talagang abalang-abala ho lahat, mga doktor, mga nurse, staff dito sa pag-aasikaso doon sa mga kababayan natin na dinadala. So far, yung pinakahuling dinala dito doon sa kanilang chart number 68, 1:35 AM. Di pa ho nila nakukumpleto yung listahan at kailangan ho kasing nakalagay lahat yan dyan para magkakaroon ho ng transparency, lalong-lalo na doon sa mga nagpupunta rito at nagtatanong yung mga kamag-anak ho ng ilan sa mga biktimang dinala dito dahil nga sa mga tinamong pinsala, dulot nito mga paputok sa pagsalubong po ng taong 2014. Rhea? Alright, Susan, gusto ko malaman ano yung mga nasasambit na pagsisisi ng mga kababayan nating naputukan para naman magsilbing aral sa mga nanonood sa atin ngayon, Susan. Alam mo, Rhea, kasi yung mga dinadala dito, pagpasok dito, syempre, stretcher, dire-diretso agad doon sa kanilang parang first aid area. So, hindi mo agad. Basta makikita mo lang unang-unang reaction doon sa mga dinala, syempre, nakapilipit yung mga mukha nila, nakikita mo yung tindi ng sakit na inabot. Hindi tayo makapasok, parang in-off limits nila doon sa mga media at sa ilang mga civilian na pumupunta rito, kahit yung mga kamag-anak, para hindi
congested, ano, yung lugar kung saan gumagalaw yung mga doktor at yung mga nurse na nagbibigay ng first aid treatment doon sa mga dinadalang biktima. And then I'm sure, syempre, yung mga biktima dyan, lalo na yung dinala na hindi na niya mapapakinabangan ng kanyang kaliwang kamay. Hindi na pwedeng raise your right hand, di ba? Raise your left hand Oo na lang nga. lagi, di ba? Oo. Hindi ka rin pwedeng mag-thumb mark ng right dahil wala na, hindi mo papakinabangan. I'm sure talagang medyo matindi ang pagsisisi. Kaya lang nakakalungkot nga na sa kabila ng ating mga paalala, marami pa rin ho tayong mga nabibiktima. Especially yung mga talaga nagkaroon ho ng aktibong partisipasyon doon sa mga paggamit ng paputok dito sa pagsalubong sa taong 2014. Ito Ryan, nakikita mo, ito, ay, hindi pala nakasakay dito sa isang stretcher. Ito yung isa sa mga biktima dito. Pero hindi mo rin sila masyadong makakausap dahil ang una nilang iniinda ay yung sakit ng o naman parte ng kanilang katawan na tinamaan nito mga paputok sa pagsalubong Alright. sa bagong taon. Rhea? Mukhang hindi pa mapapahinga yung mga doktor natin dyan. Maraming salamat, Susan Enriquez.